pickup jumbo copy. Ayan, si Papa Joseph. Hello guys, magandang araw sa inyo. Sabado ngayon, ride lang ako ngayon kasi siyempre pag Sabado dito, maraming tao, matraffic eh. Kaya walang PR ngayon. Dahil lang, bago muna ako pwesto para makita to si yung kaano ko, OG na kasama ko si OG, si Joseph no. Nung since nung ano pa, 2015. 2015 pa. Hindi ko lang ulit nakita eh. So anyway, for this video naman po, i-share ko lang sa inyo yung tungkol dun sa ano no, kasi nagte-trending na kasi yung 27.5 na frame tapos 29er na wheelset. Ayan, so yun ang ita-topic natin for today no. So i-share ko lang sa inyo based from my experience, based din sa nakita ko kung kailan yung first time ako nakakita na ganong klaseng setup. Kasi hindi naman sa akin nagsimula yan. Ayan, hindi sa akin nagsimula yan. Bali may nakita akong particular na rider na sumasali ng MTB Crit na gano'n ng setup na 27.5 na frame tapos 29er na wheelset. Ayan, mamaya talakayin natin. Then i-share ko rin yung naging benefits ko sa ganong setup. Ano pala kung bakit pala ako nagganong setup tapos yung naging benefit sa akin at yung magiging potential na potential na consequences no. Sa akin hindi a-apply yun kasi matangkad ako eh. So mag-a-apply yan sa mga short riders. Yan. Tapos ano yung mga recommendations ko sa mga magbabalak ng gano'n no, na 27.5 na frame at saka naka 29er na wheelset. Yan. So unahin muna natin yung first time ako nakakita ng ganung setup. Ayan, nandiyan na si Eugene. Ang ingay ng rotor, contaminated pa. So yun nga no, yung pinakakauna-una ko kasing nag-setup ng kauna-unahan na rider na nag-setup ng ganun, si Team TXT yun eh. Si Idol Aljon Jumuwad. Siya yung kauna-unahan na rider na naka-setup ng ganun na malita na naka 27.5 na frame plus 29er na wheelset. Siya yung sumasali regular dati sa MTB Criterium Race sa Dangray na noon kasi nung nagkaroon ng MTB Crit noong 2018, ako kasi sa akin kasi pinapahandle ni Master ni yung ex-pro si Kuya Dindo Kremit. Yan yung first time no. Ang frame na gamit niya, yung unang model ng Mountain Peak Everest, yung Everest 1 na 2020 model. Although na nakita ko yun ng 2019 kasi 2019 ko unang nakita yun. Then yung gulong na naka-install doon sa 27.5 niya na Mountain Peak Everest 1, naka 29 by 2.1 na Excitar. Hindi ko lang tanda ano. Ang alam ko meron siyang picture noon kasi noong time na yun siya yung nanalo doon sa MTB Crit nung araw na yun. So siya yung kauna-unahan na una ko nakakita ng ganong setup. So nung first time ko nakita yon, sabi ko pwede pala yun. Sabi ko napansin ko kasi na napakalitan ng clearance ng gulong doon sa frame. Yan. So siya yung kauna-unahan kong nakakita ng ganon no. Then based naman sa experience ko nung pandemic ako nagsimula mag 27.5 na frame at saka 29er na wheelset no. Yan yung Trust. Yung Trust Trident na 27.5 na frame tapos ang wheelset ko noon 700C na road bike o gravel rim set na Sagbit Racing Force 1. Then yung gulong na naka-install doon was ang una yung Gayax Tattoo na 29 by 2.3. Tapos naging 29 by 2.1. Tapos naging 29 by 2.2. Yan, tatlong gulong na install ko doon sa Trust na yon. So yung history nga kung bakit ako ganong setup kasi nung before pandemic, mga February, dumating yung order ko na Trust Trident na 27.5. Kasi since na nung time na yun wala pa akong masyadong alam sa mga geometry ng frame. Kasi before ako mag Trust Trident, naka MC ako na kulay pula na pina-check up ko dun sa Seed Composites kasi nagkaroon ng problema dun sa frame dahil nga
dahil sa ang cost nun, masyado palang maliit sa akin yung frame. Kaya nagkaroon ng problema dun sa part ng seat tube at saka ng top tube. Yan, kaya umorder ako ng Trust Trident. Kasi nung time na yun, yung wheelset ko pa noon was 26 by 2.3. Yan, kasi dati nga ako 26 pero simula nung nag-start ako magbisikleta at saka simula ako mag project time trial rigid MTB. Then nung dumating yung Trident Trust ko, yan, yung 26 by 2.3 pa rin yung nilagay ko. Nung nilagay ko yung 26 by 2.3, sobrang lowered para. Sobrang lowered pala yung buong bisikleta ko nung in-install ko yun dahil sa yung geometry, yung kasing geometry ng frame ko masyadong mababa yung BB drop. Dahil naka-design pala yung frame na yon sa 120 mm na travel na suspension fork. Yan. Kaya nung unang testing ko yon sa Dang Reyna, unang ano pa lang, doon pa lang sa papuntang Dang Reyna, napakadalas ko mag-pedal strike, lalo na yung doon sa may kurbada sa circle. Yan, sobrang nape-pedal strike kagad ako dahil sa sobrang lowered nga ng bisikleta ko dahil 26 by 2.3 lang kasi yung gamit kong gulong. So nag-decide ako na mag 29er kasi kaya hindi ako nag 27.5, diretso na ako sa 29er dahil sa nung tinesting ko yung 29er na gulong na 2.2 dun sa Big Birds nung open pa. Yan, nung tinesting namin, saktong-sakto lang kasi yung clearance dun sa frame at saka dun sa fork na Tosik. Kaya dumiretso na ako sa 29. 29er na wheelset tsaka gulong. Yun naging istorya nun. Kaya nung nagpalit nga ako ng ng 29 by 2.3 na gulong doon sa truss ko, tumaas na yung buong bisikleta. So hindi na naging prone sa pedal strike. Yan yung history kung bakit ako nag ganong setup. Yan yung kauna-unahan. Then ito yung pangalawa. Yan sa M-seat ko. Ito kasi yung M-seat ko, dati tong lahat yan 27.5. Yung gulong niyan dati 27.5 by 2.2. Tapos yun nga, pinalitan ko ng 700C. Pero parehas lang naman kasi yung 700C at 29er. Then yung gulong niyan 700 by 47C, yun nga, katumbas yan ng 29 by 1.85 na naging 29 by 1.9 dahil na nag-expand na dahil lagi yan nasa maximum recommended tire pressure. Yan. From I think from July hanggang ngayon. Yan. Yan ang history nito, no. Ang maganda kasi nung nagpalit ako ng 700 by 47C, pwede ko nang lagyan ng cockpit yan. So nagmukha ng malapit na sa time trial bike. Then ang maganda kasi diyan, since na pwede to lagyan ng 700C, kung may budget ako at magkasakit ako ng arthritis, pwede kong palitan niya ng carbon fiber. Carbon fiber na rim set na pang gravel. Kasi pwede kasi itong frame ko sa pang gravel. Yan, no. Then ano ba yun? Yung self. Yan. So i-share ko naman sa inyo yung naging benefits ko sa pag setup ng ganyan, no. 27.5 na frame tapos 29er na wheelset tsaka gulong. Unang-una, based dun sa share ko sa inyo kanina, no. Since na nagpalit ako ng 29er, tumaas yung buong bike, kaya hindi na naging prone sa pedal strike. So beneficiary yan dito sa Vermosa kasi marami liko-liko dito sa Vermosa. Since na tumaas nga yan kasi ang crank arm tip to ground clearance yan ay 100 mm. So mataas na pataas. Yan, so kahit sa kurbada, pumapadyak pa rin ako. Na-maintain pa rin yung momentum ng effort ko. Yan, hindi katulad sa pagmababa yung crank arm to ground clearance at prone sa pedal strike yung bisikleta, kailangan mo pang gawan ng technique na itataas mo yung isang paa na malayo dun sa ground para hindi ka magkaroon ng pedal strike. So nawawala yung
effort, yung momentum ng effort. Ayan, so yun ang isang naging benefit ko. Ang pangalawang benefit ko na nakuha ko diyan sa 27.5 na frame tapos 29er na wheel set at saka rim set at saka gulong, yung aesthetics, no. Yan, so kung nakita ninyo, ako kasi based sa preference ko lang naman, yung clearance, no. Yan, maliit na yung mga clearance. Particularly dun sa fork, no. Lumit na yung clearance dun sa gulong tsaka sa fork, tapos lumit na yung clearance dun sa seat tube. Yan, sa seat tube. At saka dun sa gulong ko na 700 by 47C. Same experience din dun sa dati ko na Trust Trident, no. Especially nung nag 29 by 2.3 ako, ganda-ganda ako sa setup na yun. Dun sa, dahil malit nga yung clearance. Yan, yun yung pangalawang naging benefit ko. So yung sa cornering, kasi nga hindi na prone sa pedal strike. At saka yung aesthetics. Dahil sa, para sa akin, mas pogi kasi yung bisikleta na malit lang yung clearance. Yan, kaysa dun sa malaki. Yan, di ko kasi talaga type yung malaki yung clearance dun sa fork at saka dun sa frame. Yan, yan yung naging primary ko na benefit na nakuha, no. Oo na, mayaman ka na. Kaya mo pa. Ayan, share ko naman yung consequences, no, kapag nag-setup kayo ng gano'n. Sa akin kasi hindi na-apply sa akin. Kasi yan, pakita ko lang, no. Ito kasi yung frame ko, mahaba ang top tube. Yan. Ito kasi ang actual top tube nito 570. Doon sa truss ko dati large din yon, 580, mga ganon, o 585 mm. Yan. Pag mahaba kasi yung top tube, hindi magiging prone sa to overlap. Pag sinabi kasi to overlap, yan, yan, kita nyo dito. Pag ano, liliko, yan, layo, oh. Ang layo. Yan, pakita ko nga ulit. Yan lang, di ko mabalance eh. Yan, pag liliko kasi, tapos papadyak pa rin. Yan, since na mahaba yung top tube ng frame ko, kasi nga matangkad ako eh, halos 6 footer ako eh. So, yan, since na malayo yung, ano, yung dulo ng sapatos ko doon sa gulong, eh, hindi kasi ako prone sa to overlap. Yan. Pero kapag short rider ka, syempre, ang gagamitin mong frame mas maliit kaysa dyan sa frame ko, kasi yung sa akin large to eh. Large kasi yung sa akin. Kapag maikli yung top tube, tapos ganyan kalaki yung gulong, lalo na yung mga mas malalaki, no, mga 2.0 or mas malaki pa, magiging prone niya sa to overlap. So hindi ka, yung benefit na nagawa ko na pwedeng pumadyak kahit kurbada, hindi nyo magagawa yun sa mga short rider kasi dahil nga sa yun nga, baka tumama yung toe mo dun sa gulong at magkakaroon ka na to overlap, then therefore magkakaroon ka ng aksidente. Yan, so yan yung nakikita kong consequences sa pag-setup ng ganyan eh. Sa 29er na gulong tapos 27.5 na frame. Siguro maano lang yan, maiiwasan lang yan kapag gumamit ka ng 26er na frame tapos 27.5 na wheel set. Yun naman yung nakikita kong solusyon dyan, no. Kasi although na 26er lang yung frame, pero tingin ko lang, opinion ko lang, yung top tube kasi noon ng small, medium, large, mukhang parehas lang naman dun sa small, medium, large ng 27.5. Ayan. Ang pinagkaiba lang yung rear triangle, yung chain length at saka yung rear triangle, dahil nga para ma-accommodate yung size ng gulong, yun lang yung pinagkaiba. Yan. So yun lang yung nakikita kong consequences sa ganong setup, no. Para lang yun sa mga maliliit na rider. Pero sa katulad ko matangkad, hindi na issue sa akin yun. Yan. So
Yan ang experience ko, no? And last na lang, i-share ko lang yung magiging tips ko sa mga magbabalak ng ganun. Na 27.5 na frame tapos 29er na wheelset. Ang masasabi ko lang, hindi lahat ng 27.5 na frame. Shut up! Yan, so masasabi ko lang, hindi lahat ng 27.5 na frame kakasya yung 29er. Particularly yung mga malalaki yung gulong. Yan, kasi may mga na frame check na ako dati, na frame na 27.5 tapos finitest ko yung 29er na gulong, yung mga 2.0 pataas. At yung iba hindi magkasya. Yan, hindi lahat kakasya. So, sa mga magtatanong sa akin ng mga ibang frame, hindi ko lahat yan masasagot dahil hindi ko pa na-fit test. Yan, hindi ko pa na-fit test yan. So, masabi ko lang sa mga maggaganyan na sa mga magbabalak na ganung setup, maganda kung may kaibigan kayo na 29er na gulong, wheelset tsaka gulong na 2.0 pataas. O siguro isama mo na rin yung 1.9 sa mga gusto mag 1.9. Ayun, hiramin ninyo, tapos kung may nabili kayong frame na 27.5, i-fit test nyo. Itignan nyo kung magkakasya. Pero maganda yung gulong nasa maximum recommended tire pressure. Yan, para sigurado kung magkakasya o hindi. Yan lang yung tip ko. Kasi hindi ko kasi masasagot lahat ng frame. Hindi ko kasi masasagot lahat kung ano yung brand ng frame, kung kakasya ba lahat, kasi nga magkakaiba kasi yung sukat ng mga yan katulad doon sa experience ko. Sa trust ko, kakayanin yung kayang-kaya hanggang 2.3 na gulong. Pero doon sa MSID ko, hanggang 2.0 lang ang maximum. Yan. Pero parehas yun na 27.5 na frame. Yan. So yun ang masasabi ko, i-fit test ninyo. Shoutout kay Ivan Basog. Asan ka na, Ivan? Wala pa nga shoutout ka na agad. Ayun. Yun lang yung may titip ko sa inyo, no. Regardless yan kung anong brand. Yan. Mapa-budget, mid-range o high-end. Yan. Kailangan i-fit test talaga. Yan, so next naman, sa susunod na video, yan naman yung ibabudget ko. Is for McLaren, no, na naka 700/47 rin, na parehas kami ng gulong. Yan, ito yung may-ari. Ang OG na malilit na clearance. Yan. Yan, so hanggang dito lang. So kung meron kayong tanong regarding dito sa video na to, i-comment na lang yun sa comment section down below. So maraming salamat sa inyo panonood. Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.